From this to this. For this video ay maganda habay na kutin. Another day, another linisere na naman tayo for today's video at andito na nga tayo sa exciting part, ang pinakahihintay nating lahat, ang mawala na ang amusin na carpet. Nung una nga hindi ko alam kung paano ko sisimulan na alisin yan, madali lamang namang erolyo, ang kaso ang problema ay may kabigatan yan kung ilalabas ko ng buo. At dahil gusto ko na nga ding maalis yung carpet na yan, ay gumawa na nga lamang ako ng paraan kaysa maghintay pa ako ng tutulong sa akin. Kaya naisip ko na hatiin na lamang sa gitna para hindi ako masyadong mahirapan na ilabas. Ay nga habang inihiwa ko sa gitna yung carpet ay tuwang-tuwa naman si Nilush at panay ang tawa. At dahil maalis na nga yung carpet ay hindi na matitisod at madadapa dyan si Nilush. Minsan nga ay bigla ko na lamang naririnig na may kumalabog at pagtingin ko abay si Nilush ay nadapa na. Hindi siya nagtatawag at hindi humihingi ng tulong dahil kusa na siyang bumabangon na mag-isa. Pero kapag may narinig naman ako na lumagabog ay dali-dali kong pinupuntahan at tinutulungan ko din na bumangon si Nilush. Kahit nga nung nabubuhay pa si Lola ay ilang beses na din siya na natisod dyan pero hindi naman tuluyang nadadapa dahil lagi akong nakaalalay sa kanya. Sa sobrang tagal na nga ng carpet na yan ay madami na din yung pinagdaanan at marami na ding nalampasan na gera dito sa Israel. At sa sobrang tagal na nga ay hindi lamang amusin kundi maasim na din ang amoy. 28 years na nga sila nakatira dito sa bahay at malamang sa malamang ay nasa 28 years na din yung carpet na yan. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa pagod niyan sa ginawa kong paglilinis sa kusina ni Nilush at ng araw na yan ay sinubok na naman ang tibay ng aking bewang. Iba talagang pakaramdam kapag malapit ka na sa kwarentahan, yung tipo na mapayuko ka lamang ay parang magiging manananggal ka na mahahati yung bewang sa sakit kapag tumayo. Ay ngat sa wakas ay nailabas na natin ang mahiwagang carpet at nag-iba na ang hitsura ng salas. Meron palang sofa dyan sa may dulo at nang dumating nga ako dito kay Nilush ay nandyan na yan. Inalis ko nga ang cover para tingnan kung maayos pa at nagulat nga ako sa akin nakita dahil wala pa itong sira at ang ganda din ng kulay. Nung hindi ko pa nga yung nakikita ay naipagpaalam ko na yan sa kapatid ni Nilush at sabi ko ay isasama ko na din sa mga itatapon dahil akala ko kaya nakatambak dyan ay sira na. Kaya naman natuwa din ako dahil pwede pang mapakinabangan at hindi na kailangan bumili ng bago. Sira na nga din yung jalousie ng bintana at mayroon na nga isang bungin na tinakpan lamang ng bond paper. Meron nga akong isang peraso na nakita dyan at akala ko ay para dun yun sa may bakanting jalousie. Ang kaso ay hindi kasukat. At sa sobrang dumi nga din yung pinag-i-slide ng bintana ay yung mga naipon na alikabok ay akala mo'y putik na. At dahil hindi ko masaid ang dumi, ginamitan ko nga ng vacuum at akala ko nga yung vacuum na yun ay sira na pero gumana ulit. Yun nga lamang ay hindi pa din madala lahat yung alikabok at dumi. Habang busy ako sa paglilinis ng bintana ay busy din si Nilush sa pagbubulatlat ng laman ng kahon. Kinuha niya nga yung ibang laman at maalikabok na nga din yan at dyan pa talaga niya inilagay sa kanyang kama. Araw nga yan ng Sabado at hindi kami lumabas ng araw na yan at request nga ni Nilush na kapag araw ng Sabado ay dito na lamang daw kami sa bahay. At dahil hindi nga nadala lahat ang alikabok at dumi ay ginamitan ko na nga ng blower ng buhok. Effective nga yung blower dahil sa lakas ng buga ng hangin ay nagtalsikan yung dumi at alikabok sa mga singit-singit. Wala dapat. Takot na takot nga si Nili kapag umaakyat ako at baka daw ako'y mahulog. Lagi nga akong pinapaalalahanan ni Nilush na mag-ingat daw ako at baka ako'y mahulog. Pagkatapos kong agiwan at alisin yung mga alikabok ay pinunasan ko na din ang mga bintana. Simula nga na dumating ako dito sa kanila, ayan nga ang unang pagkakataon na nabuksan ko lahat ng bintana dyan sa may salas.
Ay nga tuwing umakyat ako dyan sa may bintana ay hindi nalilimutan ni Nili na paalalahanan ako na mag-ingat at baka ako'y mahulog. Napakabait nga din ni Nilush na laging nandun din yung kanyang malasakit at pag-aalala para sa akin. Sobrang dumi nga ng bintana na yan at talaga namang nagpuputik na yung aking ipinampupunas. At sa sobrang dumi na nga din ng salamin ay naging malabo na yung kulay nang dahil sa alikabok. At bago ko nga tuluyang malinis yung bintana ay nakailang ulit din ako ng pagpupunas. Ay nga't luminaw na yung salamin at nakikita na din yung nasa labas at si Nilush naman ay panayang ungot sa akin, nagutom na daw siya. Kaya naman napatigil muna ako sa aking ginagawa at binigyan ko muna si Nilush ng kanyang merienda. Mayat maya nga ay gutom si Nilush pero hindi na siya katulad nung dati na kapag hindi mo agad nabigyan ay parang bata na nag-iiyak. Meron nga nagtanong na hindi ba daw delikado para kay Nili ang bintana lalo na kapag bumabalik ang kanyang sakit dahil baka daw biglang buksan kapag natutulog ako. Hindi naman po delikado at ni minsan ay wala namang naging pagtatangka si Nili na umakyat dyan. Bukod sa may ay takot din naman si Nili na umakyat dyan at kapag nakikita niya nga ako na umaakyat ay natatakot siya at baka daw ako'y mahulog. Natatawa nga ako dyan kay Nilush dahil hindi ko alam na meron pala siyang ganap na ganan at nakita ko nga lamang habang nag-e-edit ako. At ang laman nga ng bote na ipinahid niya sa mukha ay sa halip na serum ay tubig na. Si Lola ang gumagamit noon nung nabubuhay pa siya at ang totoong kulay ng laman noon ay yellow at hindi parang tubig. Buti na nga lamang at gumana ulit yung vacuum at tamang-tama nga dyan sa upuan para maalis yung alikabok. At dahil meron na kaming sofa ay yung upuan ni Lola isasama ko na din sa mga itatapon dahil nagbabakbak na yung balat. At pati nga yung pinaka-foam ay napupulbos na din at kapag umuupo ako doon ay dumidikit na din sa aking balat. Umaga pa nga lamang na magsimula ako na maglinis at alas 5 na nga yan ng hapon ay hindi pa rin ako tapos. Kapag may ginagawa nga ako ay gusto ko idire-diretso hanggang sa matapos at pati nga pagkain ko ay minsan ay pinagpapaliban ko na rin para hindi ako maabala. Pinipilit ko nga din si Nili na itapon na namin yung Christmas tree at sabi ko nga ipapalitan na lamang namin at bibili kami sa December. Ang kaso hindi pumayag na itapon dahil hindi kumpleto ang araw kapag hindi araw-araw ay Pasko dito sa bahay nang dahil sa Christmas tree. Inalis ko na nga yung drawer ni Nilush doon sa may gilid ng bintana para mas magandang tingnan at puro mga pangkulay at coloring books ang laman yan at dinala ko nga doon sa kanyang kusina. Sobrang pagod na nga ako niyan at masakit na din ang aking likod at bewang at pinilit ko na nga lamang din na tapusin. Kapapalit ko nga lamang ng cover ng kama ni Nilush at pinalitan ko nga ulit dahil naalikabukan na din. Meron pa nga ako mga nakatambak dyan sa may gilid at yung iba niyan ay nakuha ko doon sa may sofa. Ang laki talaga ng pinagbago ng salas, maluwang, malinis, maaliwalas at maliwanag na din. Iba talaga sa pakiramdam kapag malinis ang paligid, nakakabawas ng stress at ang sarap sa mata na tingnan. At ito na nga ang ating biggest transformation for today's video mula sa makalat at amusin na carpet ay naging mukhang yayamanin na ang salas ni Nilush. At pati nga pamilya ni Nilush ay hindi rin makapaniwala ng makita nila ang malaking naging pagbabago dito sa bahay. At ayun nga't kinuha na ni Nilush ang kanyang pinakamamahal na CD player at ilalagay niya na daw dyan sa table. Ay nga't binitbit na ang kanyang walker at sabi ko nga ay iwanan niya muna. Malawak na nga din ang pwedeng galaan ni Nilush at hindi na nga din siya mahihirapan na magpaikot-ikot dito sa bahay. At dahil matagal na panahon nga din na napatambak yung upuan ay nilagyan ko na nga din ng cover at kahit pa nga binakyum ko ay meron pa din diyang mga natitira na alikabok. Sa paunti-unti nga na pagbabago dito sa bahay ay alam ko na napakadami din sa ating mga followers ang natutuwa para sa amin ni Nilush lalo na para kay Nilush. At ay nga tapaliguan ko na din ang ating Disney Princess at dahil magaling na nga din si Nilush ay napakabait na din yan ngayon. At sa sobrang pagod ko na nga din yan ay hindi ko na kinaya na ibaba yung carpet at upuan ni Lola para itapon at kinabukasan ko na nga lamang ginawa. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at abangan nyo po ang ating mga susunod pa na linis serye. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Ben's Place and please subscribe to my YouTube channel.